May tanong sa akin, totoo po ba boss yung nag-text sa akin sa number ko po na final notice at pag tinawagan po namin sumasagot? Sila daw po si attorney at papadalan daw po ako warrant o right. Napakagandang mensahe po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po na yung attorney daw po ay magpapadala sa inyo ng warrant. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte, hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang sabi nyo nga is may nag-message po sa inyo, no? Nag-SMS dun sa number nyo, final notice. Tapos, pag tinatawagan nyo po yung number na nasa final notice, sumasagot naman. Ang sumagot po is, attorney daw po, at padadalan daw po kayo ng warrant. Wow! Ibang klase ho yung attorney nyo. Siya ho ang nagpapalabas ng warrant. No? Hindi ho ba niya alam na dapat ang nagpapalabas ng warrant po ay judge? Oh. Tsaka, meron ho bang ano? Ano ho ba kaso ninyo? May criminal liability po ba isinampa sa inyong kaso? Okay, liliwanagin po natin yan. Ha? Para po makapagpalabas ng warrant, okay, dapat po may probable cause or yung sinampang kaso, no, is may criminal liability po. Yun lamang po ang nilalabasan ng warrant. Okay? Kasi po, ang usaping utang is a civil matter. Okay? So, usaping civil po yan. So, meaning, pagka po hindi kayo nakapagbayad, so, dapat yan, may proseso muna. Hindi po basta-basta yan na na hindi kayo nagbayad ngayon, bukas, sasampahan na kayo kagad ng kaso. Hindi po ganun. Okay? Dapat po yan, ma-exhaust muna ng lending, financing banks at lalo itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, yung kanilang effort ng paniningil, yung tamang paniningil. Okay? Hindi ho dapat sila nananakot kagaya niyan. Kasi tingnan nyo ha, final notice. Ano laman ng final notice? Pag binasa nyo po yung mga pinapadala sa akin na mga messages, mga sample ng final notice, naku po, kung ano-anong batas po ang nakalagay tsaka pananakot. Final notice yun? Hindi ho ganun. Ang final notice is, naniningil na ho yan. Actually, yung final notice talaga, demand letter yan eh. Okay? Yan pong demand letter is second to the last po, no, sa paniningil. Okay? Bago yan pumunta sa small claims court. Dapat ginawa muna, ulitin ko po ha, ginawa po muna yung best effort sa paniningil. Yung tamang paniningil, walang pangharas, walang pangwawalang yan. Meaning, may mga offers ng payment option or payment plan o kung ano man na po pwedeng magkaroon ng win-win para mabayaran po yung utang. Okay? Hindi po pwedeng mananakot ka, maninigaw ka, magmumura ka, hindi po pwede ho yun. Bawal ho yun. Okay? Now, pag nagawa na po, nung nagpahiram ng pera, yung lahat ng effort ng paniningil, that's the time na po pwede na siya magpadala ng demand letter. Okay? Now, doon sa demand letter, syempre, na yun, kaya nga final demand letter eh. Huling alas niya na yun na pag hindi siya nagbayad, ito po ang pwedeng mangyari. Pwede namang ilagay yun eh. Wala namang problema yun eh. Huwag lang pong silang maglalagay ng mga pananakot doon. O pagka sinabi na dadalhin sa small claims, wala namang problema yung karapatan ho ng lahat na nagpahiram na hindi pa nababayaran yun. Okay, now, ito na. Kung kayo po hindi tumalima doon sa demand letter, may karapatan ho silang magdemanda sa small claims court. Okay po? Ngayon, pagdating sa small claims court, i-inform naman tayo niyan ng korte regarding do sa isinampang kaso. Okay? Ngayon, syempre, bibigyan ka ng pagkakataon na, syempre, dumalo. Diba? Attend ka dapat doon. Hindi ho kailangan ng abogado sa small claims court. Okay? Sa simula po niya, pag-aharapin kayong dalawa. Titignan kung makakapag-ayos kayo. Okay? Kung wala na talaga, tsaka na po papakialaman ni judge yan. Okay?
Titingnan niyan yung mga ebidensya nung naghabla at syempre kung mayroon namang ebidensya yung hinabla, titignan niya rin yun. Okay? Yun yung magiging venue para maayos yan. Kung ano man po maging desisyon ni judge, mapapabor man po doon sa naghabla o mapapabor doon sa hinabla, wala ho silang magagawa ron, final na po yun. At pwede nang execute. Now, let's say, pumabor doon sa sa nagpautang. Syempre, bibigyan ni judge ng yun. Ito dapat mong bayaran, ganyan. Si judge po ang ron, ang may last say doon. Okay? Hindi ho ganyan. Tingnan nyo, yes, swerte ho ninyo, sumagot. Kaya lang, ang hindi ko swerte is, may nagpanggap na attorney. Biruin mo, padadalan daw kayo ng warrant, para saan? Diba? Criminal ho ba kayo? Anong probable cause? Yan ho mahirap sa mga bugok at abusadong online lending apps. Walang alam sa paniningil, walang alam sa batas. Bara-bara lang. Kung ano sabihin ng kanilang mga bugok na amo rin, ayun lang ang susundin niya mga yan. Scripted Hindi niyo ho ba napapansin, pagka medyo nalayo na yung usapan na iba, hindi na alam nung ahente kung ano sasabihin. Kasi wala na sa script for example, magkano pa ba ang balanse ko pagka ganito ko? Hindi niya masasagot yun. Kasi wala sa script niya yun ganyan kabubobo sa paniningil yung mga yan. Kaya sila, alam mo kung saan magaling? Ay, dyan lang sa pananakot. Biruin mo ang SEC naglabas ng memorandum. Yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Inilista po ng SEC kung alin yung bawal. Tingnan nyo kung gaano kaloko-loko yung mga yan. Kung alin yung bawal, yun ang sinusunod. Makasiraulo, di ba? Bawal kang tumawag ng bago mag-alas 6 ng umaga. Bawal kang tumawag bumisita ng lampas alas 10 ng gabi. Ano ginagawa? Ganon, di ba? Mensahe, tawag, email, alas 10 oras na ng gabi, di ba? Bawal magmura. Bawal magpanggap. Nagpapanggap, attorney. Saan kayo nakakita pag tumawag kayo sa attorney sasagot sa inyo? Sa tagal nag-aral ng mga nag-aabugas siya pasasagutin mo lang ng telepono, sobra namang pag-aapak sa yun. Di ba? Hindi tama yun, pambabastos na sa mga na yan, sa mga attorney natin yan, sa mga abogado natin yan. Di ba? Nakita nyo walang tako talaga, lahat na lang ginamit. Dyan, attorney, sa susunod dyan, nagsasabihan, may pulis pa. May judge. Kung ano-ano, kung sino-sino ho, gagamitin niya mga yan. Makapangwalang yalang. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, pananakot lamang po yan. Mas mainam po is pagtuunan nyo ng pansin is yung inyong hanap buhay. Para po matugunan ninyo or maibigay po ninyo yung pangangailangan po ng inyong mga mahal sa buhay. At syempre, baka pag-ipon kayo nang mabayaran nyo po yung mga bugok na yan. Kasi hindi huwihinto yan. Okay? At babala po hindi po kasagutan ang mangungutang ka sa ibang OLA para ibayad mo dun sa current mong utang sa OLA. Hindi po. Mababaon ho kayo dyan sa Tapal System. At hindi rin ho kasagutan yung mga offer ho sa mga social media na bura-bura. Wala hong makakabura ng utang po ninyo kundi kayo lamang pag nabayaran nyo po yan. Okay? Pag-ipunan nyo po at bayaran. Ngayon, ganito yan. Paano nyo babayaran? Kung yan po'y illegal, wala ho sa recorded online lending platform, bayaran nyo lamang po kung magkano yung dinisburse sa inyo. Kung yan naman po'y legitimate, meaning legal, okay, rehistrado at kasama sa recorded online lending platform, makipag-usap po kayo. Okay? Magpakumbaba kayo, kausapin nyo sila. Diba? Sabihin nyo sa kanila kung ano talaga yung nangyari. Okay? Ganun ang gawin po ninyo. Pagka bibigay sa inyong offer na payment plan or payment option, pag-usapan nyo po. Ngayon, kung kayo'y babalagbagin, wawalang yain, hiharas pa rin, isang tabi nyo. Mas importante po yung ating mental state. Kasi pagkayang pong pag-iisip natin, ang nasaklawan po ng mga bugok at abusadong online lending apps, wala na. Di ba? Kung ano-ano na hong gagawin natin na hindi dapat natin ginagawa. Baka mapunta tayo dyan sa Tapal System, mapunta tayo dyan sa bura-bura. Diba? At masakit dyan, baka mamaya magkaroon pa tayo ng anxiety at depression. And hindi doon natatapos po yan. Okay? I-complain po natin sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang.
Okay? May mga OLA po na sakop po ng SEC or ng BSP. So, doon po ha. Andyan ang NPC, PNP, NBI, PAOK, tsaka po si ACC. Okay? Doon po kayo mag-complain. Now, pagka na-raid po yan, ay puntahan nyo po. Tsaka nyo po i-demanda. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.